I'm always happy to see all of you. Many of you alumni of past events of PCIJ. Alam niyo, ang mga IJ conference, laging parang college reunion. Pero ang dumarating lang yung mga matatalino mong kaklase. At ngayon, may mga bagong alumni na matatalino. Nais ko muna magpasalamat sa inyong lahat na sa kabila ng mga ganap nyo sa trabaho at buhay at alam natin may mga probinsyang nasalanta ng malalakas na lindol at bagyo, nandito kayong lahat para magbahagi ng aral at kanya-kanyang tinig mula sa iba't ibang rehiyon. At bukod sa lahat, maraming salamat sa organizing team. Sina Weng Paraan, Aaron, Florine, Rachel, Martha at Sita. Alam natin hindi madali ang coordination at pag-iisip ng lahat nito mula sa logistics hanggang sa mga desisyon ukol sa speakers at panels. So, palakpakan na natin sila, Weng at kanyang team. Bukod sa masarap kayong lahat kasama, nakakabigay kayo ng pag-asa. Dumarami ang hamon sa atin. Ang ibig sabihin ng pagdalo nyo rito at yung pagbubuklod natin ay isa tayong komunidad na may iisang layunin at misyon. At yun ay panindigan na mahalaga ang katotohanan at mahalaga ang journalism sa lipunan. Sa ibang panahon, hindi na kailangan sabihin yan. Ngunit sa mga nakaraang araw, nabatid muli nating lahat na tumitindi at humihirap ang misyon. Isa itong bagong panahon. Isang panahon kung saan umaalingaw-ngaw ang mundo sa nakamamangha pero nakakagulat na teknolohiya. Nakaka-excite, oo, pero nakakatakot din. Malakas ang kutob natin. Kutob na baka ang mga makabagong teknolohiyang ito, gaano man kaganda, ay lalong gamitin laban sa katotohanan. Takot na baka palitan tayo ang ating trabaho, maging ang ating pagkatao. Narinig na natin ang mga tanong. Magiging lipas na ba ang mga mamamahayag? Matatabunan ba ng AI content ang tunay na boses ng mga tao? Mga tanong na nakakabagabag at nakakapuyat. Pero naniniwala ako. At gaya ng narinig natin mula sa iba sa mga nakalipas na araw, oras na para tumigil sa pagdepensa at magsimulang lumaban. Panahon na para kilalanin, angkinin, at gamitin ang mga teknolohiya ng bagong panahon. At gamitin ang mga ito para palakasin ang ating kakayahang maghatid ng katotohanan. Maaari at dapat tayong maging mas matalino, mas mabilis, mas malikhain, at mas epektibo. Tingnan nyo ang ginawa ni Gwen, Lian, Carol, Nico, at ng iba pa sa inyo sa paggamit ng big data at ng mga bagong kaalaman at teknolohiya. Natutunto nila ang mga pattern ng pang-aabuso at inilalantad ito sa mga makabuluhang mga kwento. Dahil sila'y savvy sa mga bagong plataforma, hindi sila kontento sa pagsusulat. Multimedia ang atake nila para lalong mapansin at lumalim ang impact. Hindi tayo papalitan ng teknolohiya. Bagkus, pahuhusayin tayo nito. Pero hindi sapat na gawin lang natin ang ginagawa na natin. Kahit gaano pa kahusay. Ang tunay na hamon, ang tunay na oportunidad ay nasa pagpapalawak ng ating saklaw at pagbubukas ng mas malaking larangan sa pakikipagtulungan. Kaya dumalo rin at tinuruan tayo ng mga eksperto tulad nila Ken Abante, Janina Santos, Carl Javier, at Carlos Nazareno, at ibang sektor na nais din magbuklat ng katotohanan. Kailangan din natin makipag-ugnayan sa mga influencer, content creator, at vlogger.
Sila na ang napakalaking hukbo ng mga storyteller na kayang humubog ng opinyon ng publiko. Ang Instagram stars at TikTokers, aminin natin, sila na madalas ang may mas malaking audience. Hindi natin sila itinuturing na mga journalist at marami sa kanilang ayaw tawagin ang sarili na journalist. Ngunit ilan sa kanila ay sumusunod na sa ating mga panuntunan. Ang hamon ay paramihin ang mga ito. Marami sila sa paligid ninyo na nakakasalamuhan ninyo. Maari sila makadagdag bilang sandata ng katotohanan. Kaya sana, umuwi tayo sa ating mga sariling mundo at palawakin ang pagpapahalaga ng katotohanan sa buong lipunan. Kailangan nating harapin ang realidad na lumalakas ang mundo ng kasinungalingan o world of lies na kailangan labanan ng isang lumalawak at lumalakas din na isang universe of truth. Isang malaking hakbang ang nangyari rito. Maraming salamat sa inyong lahat at mabuhay tayong lahat.